ibang-iba na yung image na napanood namin sa'yo. Parang pang ano na, pang sexy star ng Saijan ngayon. Grabe po yung sexy star. Grabe po yung sexy. Salamat po. So ano bang convincing power ang ginamit sa'yo ni Direk Dali para mapapayag ka na gawin itong role? At kinausap mo ba ang Under Star Magica pa, di ba? Yes, ano ba, po. kaninong decision ba to sa'yo lang? Or anong payo sa'yo ng Star Magic? Career move na ba siya? Sige, yung unang-una po, yung Star Magic po, sobrang supportive rin naman nila sa akin sa mga pinipili kong role. And at the end of the day, ako pa rin naman po yung pipili dahil ako yung gaganap, hindi naman sila. So, sobrang thankful po ako sa Star Magic and sa ABS din dahil di nila ako nililimitahan. Eh, pangalawa po, yung nabanggit ko nga po kanina na kinabahan ako nung napanood ko yung trailer kasi hindi ko alam kung ano magiging reception ng mga tao sa akin na parang, ay na nga, mukbang daw. Pero, sobrang saya ko dahil nakaka-receive din ako ng mga comments na hindi ako takot mag-explore sa ibang role. And yun rin naman po talaga yung gusto ko na hindi lang, thankful ako sa nakilala nyo, kung paano nyo ako nakilala, pero gusto ko rin mag-try at ma-experience yung ibang roles na yan dahil iba yung pakiramdam pag nakaganap ka ng ibang karakter. Parang, ano siya, sobrang self-satisfying po niya. At maraming salamat kay Direk Dali, kay Sir Chris dahil napili po nila ako na gampanan si Sol. And yun din, big step rin siya para sa akin dahil yun nga, di ko talaga akalain na gagawin ko yun. And nung honestly, nung gagawin na namin yung eksena, hindi talaga ako mapakali as in, ramdam ni Direk Dali yung bigat na sobrang hirap po kasi ng eksena talaga para sa akin dahil syema, parang mapupull off ko ba to? Pero yun, dahil sa tulong din ni Direk Dali, ni Ate Jane, sobra kaming nadalian dun sa eksena. Yun po. Yung follow-up question ka, Saijan, kasi for you to do that role, I'd like to ask, and I'm curious, kung in real life ba, na in love na rin si Saijan? Oo naman po, syempre naman. Parang sa edad ko naman na to, napagdaanan ko na rin naman na yun. At nakatulong din siya na nakatulong din siya para sa akin na ilagay yung mga ganong mga pakiramdam ni Sol. And feeling ko naman makikita nyo rin po dun sa series na Naputol, Saijan, at have you experienced doing that same scene in real life? Parang siya. Siguro po ang masasabi ko lang is marunong po ako humalik. Yun lang po. Yun lang po. Sorry po. Tama ba siya? Tama daw ba kung marunong siya? Yun po. Pero di ko po masabi na nagawa ko na siya in real life. Yeah, thank you very much. Salamat po. Thank you very much. We have time for one more question. And Hello, question ko for Jane. Jane, nabanggit mo kanina na this is one of your dream projects, tama ba? Hello, nabanggit nyo kanina na parang ito yung parang isa sa mga projects na inaasam nyo. Yes. Parang universe na Pinamanifest, yes. Anong meron dito? Kaya mo nasabi yun? Sobrang ganda ng kwento. As in, nung binabasa ko yung script, hindi ko siya mabitawan. Nagpuyat ako. Inabot ako gabi hanggang umaga. As in, seryoso yung si Sol at si Luna. Hindi ko siya nababa. As in, ang laman bawat episode, hindi mo gusto mong mapapanood yung next kaagad na episode. Gusto mong malaman kung ano yung mangyayari sa mga characters. Sobrang ganda ng story. Sobrang ganda kung paano nakunan yung kwento dahil sa trailer pa lang nakita ko na yun. Nakita ko na yung teaser na yun at gusto ko na siyang mapanood ng buo. And gusto ko rin makatrabaho si Saijan. So, at lahat sila actually, lahat. And gusto ko makagawa rin sa Pure Gold. So, sobrang talaga siyang, kaya sinasabi ko nag-align lahat kasi lahat ng, parang ang dami niyang na-check sa mga gusto na manifest kong mangyari. So, yun.
Salamat. Zijan, maliban sa kissing scene at saka sa topless scene, ano pang bago dito sa'yo sa series na to? Siguro po yung masasabi ko lang na bago is yung kung paano ko inatake si Sol na hindi nyo nakita sa mga nagawa ko. And yun, feeling ko ibang Zijan yung makikita nyo po dito sa pelikula na to dahil alam ko na trinabaho ko din siya na gusto ko din makita ng ibang tao na yun nga po yung image nila sa akin na okay, parang na-stick siya sa banal, ganyan, kay bro. Pero like, gusto ko ipakita na kaya ko rin talaga ibang side naman ng pagpapakilig tsaka yung coming of age. Yes, yun po. Jean, paano kayo nakarelate sa characters na ginagampanan ninyo sa si Sol at si Luna? Oo. Paano ba? Siguro, pareho kasi kami ni Luna na feeling ko water sign siya. Grabe siya makaramdam ng feelings, ng pain, ng lahat. Very, yung emotions niya, sensitive. So, bumagay din naman siya na siya yung representative ng buwan, ng moon, na alam naman natin na yung buwan din goes through so many phases. And I guess, ako, as a Cancer, napasok yung zodiac sign. Ganon din ako. I go through phases. Meron din akong ganon. So, doon ako nakarelate kay Luna. At saka siguro pati yung kahit may pinagdadaanan siya, parang yung na rin, yung motivation na okay, pagpapatuloy natin itong buhay, step by the step, makakasuccess tayo, parang ganon. Ako naman po siguro kaya ako nakarelate kay Sol is parang mas tinanabaho ko si Sol na mas mag-dive in ako sa character niya kaysa parang mas nakarelate ako kay Sol dahil yung sa paniniwala niya sa pag-ibig na akala niya sobrang perfect ng pananaw niya sa pag-ibig. And yung pagiging college student din, siguro parang kahit hindi ako nakapag-aral ng college, and na-experience ko yung ganun. And yung humor niya, pinasok ko din dun sa kay Sol. Ay, yung humor ko, pinasok ko rin kay Sol. And yung kung paano siya magsalita. Kaya siguro hindi na rin ako nahirapan na mag-navigate kung saan napunta dahil sobrang simple lang naman ng character ni Sol. Is yun lang, naghahanap lang siya ng pag-ibig. At yun, sa journey ng paghahanap niya yun, parang as an actor din, kailangan mo din timplahin kung... Kasi ikaw rin naman yung gumagawa, so alam mo kung paano siya atakihin. At yun, depende na rin sa atake mo. Kaya nakarelate din talaga ako sa kanya. Salamat po. Thank you so much and mas napapala